Magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong kilos ng mga DDS, itong mga Duterte Black, yung mga tinatawag na Chinador, para of course iligtas si Sara Duterte. Alam natin na they are working double time kasi malapit na yung judgment time, judgment day, ano? At alam natin na nakaraan nagplano itong grupo ng minorya, no? Yung minority group na 9, no? 9 ba sila? O tama, no? Na malaki yan. Malaki yan ayon kay Senator Drilon. At makaka-impluwensya talaga yan. Para pagdating dito sa impeachment ni Sara Duterte ay maharangan yan, ano? Alam naman natin pagdating sa Kongreso, mga kaibigan, ano, mga kababayan, hindi naman problema sa Kongreso. In fact, yung kaso ni impeachment ni PBBM ay binasura, hindi dahil sa kaalyado niya yung mga Kongreso, yung sinasabi sa kanya. No? In fact, marami dyan, yung iba, natatakot dito kay Sara Duterte. Dahil nga nakikita nila na may bilang pa rin at inaalagaan nila yung kanilang mga posisyon. At dahil dyan, mga kaibigan, yung mga naaamoy nating mga kongresista na ganyan ng pananaw, na inuuna yung kanilang mga sarili, ay mag-isip-isip kayo bago nyo botohin yan. But anyway, itong speech ni Sara Duterte na maraming ang bumatikos. No? Isa dyan, nakita natin itong si Heidi Mendoza. Dahil sinasabi ni Sara sa kanyang speech, in fact, sabi niya na wala raw ebidensya, fishing expedition, purong harassment daw. No, yan ay binara na sabi nga i-clear mo muna yung sa COA. Yung notice of disallowance mo na 73.28 million mula doon sa 125 million mo na confidential funds. No? Yung mga sinasabi pa niya na ang mga unmodified opinion na paulit-ulit na binabanggit, halatang dumidepensa lang sa sarili. Itong mga sinasabing wala raw ebidensya, makikita mong tahasan itong pagsisinungaling dahil yan po may record sa Kongreso. Actually, sinabmit nga yan. No? Sinabmit yan. Yun lang mga sinasabi nga lang ni Trillanes, ma-open yung bank account niya. Malalaman, dahil manager's check po yun, nakalagay dun sa system. Nag-deposit nga si Trillanes and then he found out na may joint account itong si Duterte at saka si Sara at saka yung tatay niya. At marami pa hong nakikita dyan. Lalo na itong piatos niya at kung ano mga pangalan dyan. Wala namang record sa PSA kahit sabi mong confidential yan. Dapat totoong tao yan, hindi yung invento lang. At marami pang iba. So, yan ang ginagawa ni Sara para proteksyonan yung sarili niya. Para depensahan niya. Of course, may tulong yan. Kaya nga dito sa Senado nung nakaraan, muntik ng mako etong si Tito Sen na tinatawag na ng Miss Madam President itong si Loren Legarda. Pero parang may inaantay si Loren Legarda na confirmation sa kanila. Wala naman daw dumating na bilang, parang gano'n. So nanatili si Loren o umayon si Loren sa majority block at hindi na paalis si Tito Sen. At may isa pa dyan, yung planong patalsikin si Tito Sen bilang Senate President at ipapalit daw itong si Marcoleta. Ito konektado dyan kay Sara Duterte. Kahit hindi mo naman yan sabihin ng diretso. Yan pa rin ang sinasabi dyan. No? So, ano ba nangyari? Yung sinasabing plano para patalisikin si Tito Soto, na ipapalit daw itong si Marcoleta na tinatawag nga nating abogado ng China. No? Alam natin na yan ay miyembro ng Duterte Black. At malamang itong mga ganitong galawan, alam naman natin, para protektahan si Sara. Alam niyo ba yung isip? Sara Duterte is my president, may narinig tayong protect the queen. Naman. So yun yung mga sinasabi rito na they are continually protecting the queen. Kasi gustong-gusto talaga nitong si Sara na umupo bilang presidente. Sabi nga ng isang narinig natin, na hindi pwedeng umupo ang isang brat. No? Hindi po pwedeng umupo yung ganong klaseng takbo ng isip. Sabi nga ni Risa Ontiveros, delikado ang bayan kapag maupo si Sara Duterte. Sangayon pa kayo dyan, comment down below na lang mga kawander. So yun bakit hindi nagpatuloy ang pagtanggal kay Tito Soto?
Dahil alam na natin na hindi natuloy ang plano dahil hindi nga dumating itong si Bato. No? Actually, problematic itong mga minority, mga ka-wonder. Dahil bakit? Aarestuhin na yan, sabi nga ni Boying Rimulya sa kanyang post, ano? Na anytime, saan na ba yung post ni Senator Boying Rimulya? Na sinabi rito na anytime, ito. Sabi niya, actually si Senator Boying ay meron niyang programa. Doon niya sinabi yan, ano? Sabi rito, huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Medyo malabo itong nakasulat dito. Na ang pagkakasabi rito, huwag daw problema si Tito Sen, parang gano'n. Hindi ko masyado makita, malabo eh. Kumbaga, naka-standby na yung arresting team at maaresto na itong mga senador na siyang boboto para mapatalsik si Tito Sen. Bakit? Etong si medyo huli pa yan, ano? Etong si Joel, yan. Sino pa ba? Si Joel, si Jinggoy, ayan. Na napapabalita, may isa pa nga diyang senador, sabi ni Tito Sen, balak lumipat sa kanila na nakikipag-areglo. Either of the two, either Bongo or Jinggoy, ano. Pero malamang sa tingin natin si Jinggoy. Opinion lang po ito, At alam natin na meron na siyang record at mukhang nakikibargain, no? Nakikiayos. Dahil pag yan, mga yan, nahuli na, no? Sino yung mga yan? Si Joel, si Jinggoy, sino pa? Si Bato, may arrest warrant na yan, kaya nga hindi sumipot, ano? Si Bongo, maaring malabasan na rin ng warrant yan. So, mapipilay sila, no? Sino pa? So, malamang dyan, matitira na lang sa kanila, etong si Amy Marcos at itong si Robin Padilla, yung dalawa. Kasi kahit itong si Marcoleta, problematic din yan dahil may sose problem din yan. No, yung nagsinungaling siya, nakasuhan yata siya ng perjury dahil hindi niya in-stipulate doon yung totoong sose niya. No? Doon may problema siya. At isa pa, itong sinasabi niyang i-give up na raw yung kid o yung Kalayaan group of islands natin, ano? Diyan sa West Philippine Sea. Yun ay hindi dapat sinasabi ng isang lingkod bayan, no? Lalo na alam mo na ikaw is isa ring senador at abogado pa. Kaya medyo tagilid din itong si Marcoleta. So, sino matitira? Si Cayetano? Si Cayetano rin kasi, alam naman natin na may mga proyekto, kung di tayo nagkakamali, nababanggit dyan sa Pasay, no? Sa Las Piñas ba yan? Sa lugar niya na itong mga diskaya. Kaya medyo nasisilip din yan. At iniisa-isa po yan, mga ka-wonder. Kaya itong mga itong mga senador kung tawagin, kumikilos din pero hindi sila makaporma dahil sila ay may problema rin, mga ka-wonder. At itong si Marcoleta nga, na alam natin na problema yan, na ipapalit sana kay Tito Soto, pero mukhang malabo yan. Ano? Malabo yan siyang maipalit. Dahil hindi nagtagumpay nga, na ipalit siya. At itong sinasabing pag-aresto sa mga black, malapit na yan, sabi nga ni Rimulya. Standby lang yung pinoproblema ni Tito Sen na siya ay maku. Hindi yan problema dahil naka-standby na nga yung arresting team, no? Para arestuin itong mga senador. At itong talumpati nga ni Sara, balikan natin, ano? Na alam na natin na talagang nagdedepensa. Pinagtatanggol yung sarili. No? Doon siya nagpapaliwanag sa social media na parang dinisarmahan niya agad. Wala raw kredibilidad ang akbayan. Si Risa raw ay gustong tumakbo. Naninisi agad-agad nagtapatama. No? Kasi batakbo raw ng presidente, kaya daw ganun. No? Tinira din si BBM, pati yung bisyo kung ano-ano, pinapasok yung mga bintang na wala naman ebidensya. Kaya dapat matapos na to Dahil yung bansa natin nagiging parang na lang, kumbaga parang nagugulo lang, ginugulo ng mga manggugulo na wala namang karapatan. No? Na gustong-gustong umupo at pumwesto, pero hindi naman sila qualified. No? So, ayan nga, dapat matigil na yan, yung mga pagsisinungaling, pagdidepensa sa sarili, harapin na lang itong impeachment trial. Kasi kung walang kasalanan, dyan malalaman, meron kang time depensahan yung sarili. So, yan yung mga nakikita natin, mga ka-wonder. No? At kailangan na matapos na itong mga gulo ng bansa dahil yung mga investors, nag-aalangan sila
Dahil alam nila sinasadya nila yan eh. Napapangiti nila yung legasiya ng Pangulong Marcos. Kaya ginugulo nila. Kaya tingnan mo yung social media, patong-patong, kung ano na lang maipost. Si Sara at si Kitty, si ganito mga Duterte, araw-araw yan. Bobo na lang talaga ang hindi makakaintindi dyan. No? Meron pa dito magko-comment yung mga DDS. Sasabihin pa, kala mo matalino yung nag-comment eh. Nakatago naman yung mukha niya doon sa fake na profile. No? Halata mong pakawala lang eh, para manggulo. Sasabihin pa sa'yo na ganito ka, ganyan, ganyan. Eh, parang tinutukoy niya yung sarili niya. No? Kasi nagko-komento sa isang bagay na wala siyang kaalam-alam. No? Pag nakita natin yung response niya, ipopost natin yan, papakita natin yan. Na makikita nyo kung gaano siya ka-BO-BO. No? Dahil nagpe-pretend siya na mas marunong pa siya doon sa isang topic natin na ito'y kinumento ng mga eksperto mismo. Ang eksperto ang nagsabi na dapat ikabahala. Sasabihin niya parang marunong pa siya sa eksperto at saka sa atin na nag-research. No? Ganyan yung mga yan. Tapos ibabalik pa nila sa iyo yung ad hominem na sila yung champion dyan. Galing ano? Inaantay ko lang mag-respond dahil ipopost natin siya. No, baligamat yung mukha niya ay nakatago sa pagkukunwari. Alam natin yung mga cellphones dyan na nakita, na diskubrihan na yan ay pinondohan ng malaking malaki. Dahil alam nila na hindi sapat yung kanilang bilang dahil sa ginagawa rin nilang kapalpakan at nagigising ang isip ng taong bayan. So yan, mga ka-wonder, abangan natin at talagang bilib tayo dito sa dalawang Rimulya na matatapang. Itong post na to, yung kanilang kapatid, na isa yan sa mga during campaign days na talagang mga nakasama naman natin. Pero hindi natin nakasama, of course, si Ombudsman Boying at saka si Sec John Vic. At nakaabang itong mga ito na papaaresto na, and then sino nga aresto? Of course, si John Vic dahil siya yung nasa DILG. So yan, abangan natin mga ka-wonder para matapos na. Nabibilang na yung oras nila. At yung mga nagpo-protection dyan na iba nga dyan ginagamit pa yung mga Bible study nila. Imbis na mag-Bible study sa Diyos, hinahaluan ng politika. Ini-indoctrinate din yung tao ng mga politika. Doon ako natatawa. Parang yung nakita ko sa school. Nakita ko siya, ini-indoctrinate niya yung mga estudyante. Nung nakita ko siya, bigla siyang tumigil. Siguro alam niya na ako ay pro-government. No? Hindi naman tayo dahil pro-government, dahil one-sided tayo. Dahil nakikita natin yung mga resulta. Yung resulta kasi ipakita nyo, hindi puro reklamo, paninira. Pupunta pa sa ibang lugar, parang imbis na i-promote mo yung bansa. Dahil sa mga nangyayaring ganyan, naapektuhan ang ating ekonomiya. Nasisira, hindi si PBBM ang sinisira nyo, yung ating bansa. No? So antayin natin yan, dumating na yung the day of reckoning. No? At mapanagot yung dapat managot at malapit na ang impeachment na yan at hinarap niyan. Niliti si PBBM and now it's your time. No? Sabi nga, it's your time to shine kung talagang wala kang kasalanan. You can defend yourself. Remember, Imelda Marcos, yung sinasabing trial of the century, humarap siya. At ang mga kaso ay hindi mula lang sa Pilipino, sa iba't ibang lahi. Pero, Madam Imelda was able to defend herself. And finally, na-acquit at na-absuelto at walang kaso. Kung wala ka talagang kaso, bakit mo pinipigilan? It sounds like you are impeding or you are trying to stop the impeachment trial. Nagsusumbong pa siya. Syukuran daw. Inuuto niya pa yung mga Muslim. Hindi naman lahat ng Muslim ay mauuto niya. Sana hindi lahat. Yun ang ating mga wish, At mabuksan ng kaayusan at katiwasayan at kapayapaan sa ating bansa. Wala nang magugulo. No? Nung si Duterte nakaupo, sinuportahan natin siya. Ngayon si PBBM, ginugulo nyo. Bakit? Yun ang tanong. Bakit? Dahil meron kayong gustong gawin at hindi nyo magawa. Dahil bakit si BBM ang nakaupo, kaya patatalsikin nyo. Halatang halata bakit uhaw na uhaw? Yun ang tanongin nyo sa isipan nyo. Bakit? Sasabihin daw, walang nagagawa si PBBM. Talaga? Sino bang kumpara sa inyong dalawa kung sino yung walang nagagawa? No? Hindi yung mga papulot-pulot lang ng basura sa bundok. Pakain-kain pandesal, pinalaman ng bulad, kung ano-ano. Yung mga ganun, na ikukumpara mo sa nagagawa ng Pangulong Marcos. Napakalayo. Ito nga
mayor ng Maynila, natutuwa siya kay PBBM. Tignan niyo yung Maynila, ninaayos niya. Yung mga school, tinatayuan niya. Yung hospital dyan, tinatayuan. At kung ano-ano. Dating kalaban niya sa politika yan, ha? But, anong sinabi ni Isko na saludo siya, pasalamat siya. And he wished long life sa Pangulong Marcos. Hindi kagaya nyo na gusto nyong mategi agad dahil nagkasakit, tuwan-tuwa pa kayo. May balik po yan, ano? Tandaan nyo yan. So yan po, antayin natin maaresto, antayin natin mga susunod na kaganapan at matapos na ang puwersa ng kadiliman. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. Share this video para malaman nila itong ating pinag-usapan na naka-standby yung mga arresting team at maaresto na itong mga senador dahil alam natin na they are just trying to block, to hinder, to impede, or even in some ways, masuppress yung impeachment trial at hindi mag-usad dahil dyan mabubuksan ang lahat. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.